Ang mayaman kong asawa Kabanata 512, Mga Ugat ng Dragon. Puno ng enerhiya ang katawan ni Yan Yuki at handa na siyang kumilos. Tumayo si Zia Hang sa kanyang harapan at sinabi sa malalim na boses, bagaman ang Chinyu na ito ay hindi masyadong kaibig-ibig, kailangan kong aminin na siya rin ay isang henyo ng mga nakababatang henerasyon. Hindi siya maaaring ituring na parang isang ordinaryong half-step martial marquis. Ang mga henyo ay sinadya upang yarakan. Tigaw ni Yan Yuki. Kung kaya niya, Chinyu, kaya ko rin, Yan Yuki. Well said. Si Chinyu ay humakbang pasulong, at ang kanyang panloob na chi ay biglang sumabog. Malamig niyang tiningnan si Yan Yuki at sinabing, kung gusto mong umatake, gawin mo lang. Hindi ako natatakot sa iyo. Galit na sigaw ni Yan Yuki. Aatake na sana siya, ngunit si Zia Hang ay nagmamadaling tumayo sa kanyang harapan at ginamit ang kanyang pisikal na lakas upang pilit na tanggapin ang palad. Bahagyang kumunot ang noo ni Yan Yuki at sinabing, President Zia, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Zia Hang, simula nang ibigay ka sa akin ng Martial Arts Association, kailangan mong makinig sa akin. Inuutusan kita ngayon, huwag kang gagawa ng hakbang laban sa sinuman. Isang bakas ng hindi pagpayag ang sumilay sa mukha ni Yan Yuki. Tinulyapan niya si Chinyu at ngumuso, isider mo ang sarili mo na maswerte. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay nakitang medyo kawili-wili. Ang Yan Yuki na ito ay malinaw na isang bulaklak sa greenhouse at hindi nakaranas ng anumang matinding pambubugbog mula sa lipunan. Siya ay may isang tiyak na antas ng talento at ipinanganak sa isang marangal na pamilya, kaya natural na siya ay may mapagmataas na kalikasan. Sa kasamaang palad, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban, kaya paano siya magiging katapat ni Chinyu? Siyempre, ito ay isang maliit na interlude lamang at hindi ito isinasapuso ni Chinyu. Tinulyapan niya ang bulubundukin at sinabi sa malalim na boses, panahon na para pasukin ang ugat ng dragon na ito para tingnan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmamasid, walang nakapansin ng kakaiba. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Chinyu ang paglalakad patungo sa bulubunduking ito. Malamig na tiningnan ni Zia Hang ang likod ni Chinyu at ninisyan, dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, ipapadala kita sa your way today. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, tara na. Ang lahat ay lumakad papunta sa bulubundukin sa makapangyarihang paraan. Ang bulubunduking ito ay paikot-ikot at hindi makikita ng isa ang dulo nito sa isang sulyap. Pagkatapos tumuntong sa bulubundukin, hindi pa rin maramdaman ni Chinyu ang anumang chi, espiritual na enerhiya. Parang ang naisip ko, tulad ng naisip ko. Ang bigot sa manibela sa gilid ay patuloy na umuungol. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, ano ba talaga ang nahanap mo? Nagmamadaling iwinagayway ng lalaking bigot ang kanyang kamay at sinabing, wala. Nagsasalita lang ako ng walang kwenta. Pagkasabi nito, tumakbo ang lalaking bigot sa isang iglap. Patuloy na sumulong si Chinyu. May mga kumakaluskos na puno sa bundok, ngunit ang mga kondisyon ng kanilang paglaki ay hindi masyadong maganda. Ito ay ganap na naiiba sa mga talaan ng ugat ng dragon. Sa pagtingin sa paligid, naghinala pa si Chinyu na siya ay nalinlang. Sa hindi kalayuan, si Zia Hang at ang iba pa ay nagkaroon ng parehong pagkalito. Inis ka ng paligid, saan nagkaroon ng anumang kayamanan na pinag-uusapan. Maaaring mali ang impormasyon sa pagkakataong ito. Napakunot ng noo si Zia Hang, na tila nawawala saglit. Naglabas siya ng mapa sa kanyang kamay. Ang locus yung minarkahan sa mapa ay tiyak dito. Bukod dito, ang mapa na ito ay nagtala rin ng mga kaugnay na impormasyon. President Zia, kung talagang Dragon Vein, hindi magiging ganito ang paligid, sabi ni Yan Yuki sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Zia Hang at sinabing, ngunit ang impormasyong ito ay ipinasa mula sa itaas, walang maaaring magkamali. Magpatuloy tayo sa paghahanap, sabi ni Zia Hang. Kaya, ang lahat ay patuloy na sumulong. Sila ni Chinyu ay naglalakad sa parehong landas. Ang dalawang panig ay hindi magkalayo, ngunit ni isa sa kanila ay hindi naalarma sa isa pa. Napakahaba ng bulubunduking ito.
Matapos sumulong sa ilang li, hindi pa rin nila makita ang gilid. Hindi lang iyon, hindi maramdaman ni Chinyu ang bakas ng chi, espiritual na enerhiya. HM. Ano ito? Sa sandaling ito, biglang nakita ni Chinyu ang isang monumento na itinayo sa harap niya. May mga linya ng salita na nakasulat sa monumento. Hindi kalakihan ang mga salita, ngunit kitang-kita ang mga ito. Kahit na makaranas ng sandstorm, ang tablet na ito ay buo pa rin. Yumuko si Chinyu at naghanda na basahin ng mabuti ang mga salita sa tabletang ito. Sa sandaling ito, mabilis na sumugod si Ziya Hang at ang iba pa. Nandito na, katulad ng na-record. Bahagyang natuwa si Ziya Hang. President Ziya, ano ang ibig mong sabihin? Mabilis na tanong ni Yan Yuki at ng iba pa. Ngumisi si Ziya Hang, ang mensahe sa itaas ay nagpapahiwatig na ang kayamanan ay nakatago sa ilalim ng isang tapyas na bato. Hanggat binuksan mo ang batong tableta na ito, natural mong makikita ang kayamanan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na ipikit ang kanyang mga mata. Nangangahulugan ito na ang 5,000 taong gulang na mga halamang gamot ay maaaring nakatago sa ilalim ng batong tabletang ito. May mga linya ng mga salita na nakasulat sa tapyas na bato. Ang pangkalahatang kahulugan ay naitala nito ang kasaysayan ng paglilinang. Forest Core Stage, Nascent Soul Stage, Living Body Stage, Doppelganger Stage, Form Synthesis Stage, Mahayana Stage, Crossing Calamity Stage. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot habang tahimik niyang binibigkas ang mga level na ito. Hindi ba ito ang antas ng kanyang paglilinang? Ayon sa mga alamat, ang mga magsasaka sa yugto ng pagtawid ng kalamidad ay mga tunay na itinerant na immortal, mga buhay na umalis sa mortal na mundo. Gayunpaman, sa kasalukuyang lipunan, walang sino man ang nakakita ng isang magsasaka sa pagtawid sa yugto ng kalamidad. Ang lahat ng mga tala ay mga alamat. Ang isang marquee sa Forest Core Stage ay hindi na magagapi sa mundo. Kung tungkol sa rurok ng lipunan, maaaring ito ang Nascent Soul Stage, o ang Martial Saint sa martial arts world. Umalis ka sa daan. Habang nanunood si Chinyu, humakbang pasulong si Yan Yuki. Pagkatapos, sumunod na malapit si Ziya Hang at ang iba pa sa likuran. Sumulyap si Chinyu kay Yan Yuki at sinabing, paano kung hindi? Sumigaw si Yan Yuki, kung gayon, papatayin kita. Oh! Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo at malamig na tumingin kay Yan Yuki. Nang mabubunot na ang mga espada, mabilis na naglakad si Ziya Hang. Chinyu? Ayaw mo bang makita kung anong mga kayamanan ang nakatago sa ilalim? Malamig na sabi ni Ziya Hang. Sumulyap si Chinyu kay Ziya Hang at ngumuso, sige, makikita ko kung ano ang nakatago sa ilalim. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay tulungan siyang opisyal na makapasok sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm para sa 5,000 taong gulang na mga halamang gamot. Sa makatuwid, wala sa mood si Chinyu na ibaba ang sarili sa antas ni Yan Yuki. Humakbang pasulong si Ziya Hang. Sa isang pitik ng kanyang palad, ilang mga espiritual na artifact ang nahulog sa kanyang mga kamay. Ang mga espiritual na artifact na ito ay naglabas ng isang Marangel na aura na naging dahilan upang hindi mapaglabanan ng mga tao ang pagsamba sa kanila. 8 Marquee Weapons. Nang makita ang mga espiritual na artifact sa mga kamay ni Ziya Hang, hindi maiwasan ni Chinyu na matigilan. Gaya ng inaasahan ng Jingdo Martial Arts Association, casual silang naglabas ng 8 armas ng Marquee. Napakalaking halaga ng pera, marahil ang Jingdo Martial Arts Association lang ang maaaring maglabas. Pagkatapos, galit na hinimok ni Ziya Hang ang 8 marquee na sandata na ito na mahulog patungo sa stone tablet. Rumble! Sa sandaling mahawakan nila, ang stone tablet ay tila umabot sa isang napakalakas na puwersa. Sa isang maikling sandali, nagsimulang mabasag ang stone tablet. Isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita ang malaking hukay na ito, agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat. Si Chinyu ay medyo nasasabik. Kabanata 512, pinapagana ang kapangyarihan ng ugat ng dragon. Ang stone tableta ay nabasag na patong-patong, nagiging mga guho sa isang kisap mata.
At sa ilalim ng tapyas na bato, may nakatagong ang kayamanan. Sa isang sulyap, mayroong ilang libong taong gulang na damo, isang matagal ng magic tool, at isang cultivation technique na hindi pa nakikita sa oras na iyon. Anuman sa kanila ay maaaring ituring na top-notch. Talagang may mga halamang gamot. Medyo nasa sabik si Qin Yu. Hanggat nakuha niya itong 5,000 taong gulang na mga halamang gamot, magagawa ni Qin Yu na pinuhin ang reincarnation pill at makapasok sa totoong kalahating hakbang na martial marquee realm. Si Qin Yu ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Naniniwala siya na pagkatapos tumuntong sa half-step martial marquee realm, walang half-step martial marquee sa mundo ang may kukumpara sa kanya. Kahit nakaharap ang isang martial marquee, maaaring magkaroon ng lakas si Qin Yu na lumaban. Ito ang Primal Chaos Body, ang numero 1 konstitusyon sa mundo. Talagang may kayamanan. Lalong nasa sabik si Yan Yuki at ang iba pa. Tulad ng inaasahan, ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang tanging kakaiba ay kahit na matapos ang libu-libong taon ng mga halamang gamot ay nahukay, hindi pa rin sila nakakaramdam ng anumang chi, espiritual na enerhiya. Talagang kakaiba ito, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Matapos mahukay ang kayamanan, medyo naging kakaiba ang kapaligiran sa pinangyarihan. Gusto ko lamang ng isang tangkay ng 5,000 taong gulang na mga halamang gamot. Para sa iba, hinding-hindi ko sila hahawakan. Si Qin Yu ang unang bumasag sa matigas na kapaligiran. Nang marinig ito ni Ziya Hang, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, isang tangkay ng 5,000 taong gulang na mga halamang gamot. Medyo relaxed ang tono mo. Malamig na sinabi ni Qin Yu, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Pinaikit ni Ziya Hang ang kanyang mga mata at sinabing, sino ka sa palagay mo? Gusto mo pa rin ng tangkay ng 5,000 taong gulang na damo. Bakit hindi ka umihi at tingnan ang iyong sarili? Qin Yu? Isa ka lang hamak na langgam na kinagigiliwan ni Miss Yan. Gaano man kataas ang pag-akyat ng langgam, laruan lang ito para sa mga mas matataas na tao sa US. Gusto mo ng herbs? Fine. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Baka pwede kong pag-isipang bigyan ka ng mga scrap. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Ziya Hang ay hindi maiwasang mapatulala ang mga tao. Maging si Qin Yu ay hindi napigil ang sumimangot. Malamig niyang sinabi, paano kung kailangan kong kunin ito? You can try. Malamig na sabi ni Ziya Hang. Gumuso si Qin Yu. Agad niyang iniunat ang kamay at handa nang kunin ang mga halamang gamot. Sa oras na ito, isang nakakatakot na panloob na chi ang paparating sa palad ni Qin Yu. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu nang maramdaman niya itong panloob na chi. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang kamay, at ang panloob na chi na iyon ay dumaan sa palad ni Qin Yu. Ang nakakagulat ay ang panloob na chi na ito ay nag-iwan ng madugong marka sa kamay ni Qin Yu. Isa lamang itong ordinaryong panloob na chi, ngunit ito ay talagang direktang pumutol sa hindi masisirang katawan ni Qin Yu. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kailangang malaman ng isa na napakahirap para sa isang ordinaryong half-step martial marquee na saktan si Qin Yu now. Pinaikit ni Ziya Hang ang kanyang mga mata at sinabing, ang JINGDU Martial Arts Association ay palaging gumagawa ng mga bagay ng walang kamali-mali. Nahulaan na namin ang lahat ng posibleng problema, kasama ka. Hulaan mo kung bakit hinahayaan ng Jingdu Martial Arts Association ang isang half-step martial marquee na tulad ko na manguna sa koponan. Walang sinabi si Qin Yu, ngunit may bahid ng pagkabalisa sa kanyang puso. Iyan ay dahil, kaya kung buhayin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ziya Hang roared. Itinuro niya ang nabasag na tabletang bato at malamig na sinabi, pagkatapos masira ang batong ito, ang kapangyarihan ng ugat ng dragon ay pinakawalan. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay maaari pang lumaban kay Marquis Wu. Qin Yu? Sa tingin mo kaya mo? Ang ekspresyon ni Qin Yu ay naging mas hindi magandang tingnan. Kung alam niyang mangyayari ito, sa simula pa lang ay napatay na niya si Ziya Hang. Qin Yu? Ang Jingdu Martial Arts Association ay palaging tinitingnan ka bilang isang tinak sa kanilang panig. Hahanapin ka lang sana nila, pero hindi nila inaasahan na kakatok ka sa kanilang pintuan, madilim na sabi ni Ziya Hang.
Dahil iyon ang kaso, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para patayin ka ngayon. Habang nagsasalita siya, bahagyang nanginginig ang palad ni Ziyahang, at isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Boom! Ang puwersang ito ay napakabilis at nakarating sa harap ni Qin Yu sa isang kisap mata. Sa sobrang bilis ng takbo, huli na ang lahat kahit na gumamit siya ng lumiliit na lupa sa 1 pulgada. Ganap na simula banal na kamao. Sa isang sandali ng desperasyon, may kuyam lamang ni Qin Yu ang kanyang kamao at humarap dito. Boom! Isang malaking puwersa ang sumabog sa kamao ni Qin Yu. Isang nakakakilabot na eksena ang lumitaw. Ang puwersang iyon ay talagang direktang binasag ang kamao ni Qin Yu at maging ang kanyang braso ay napinsala. Paano ito? Ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang hindi magandang tingnan. Alam niya na ang puwersang ito ay hindi simple, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging malupit. Sabi ko, sapat na ang kapangyarihan ng ugat ng dragon para labanan ang isang martial marquis. Gumisi si Ziyahang. Isa ka lang half-step martial marquis. Ang pagpatay sa iyo ay isang bagay lamang ng pagtataas ng iyong kamay. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Qin Yu. Pinagmasdan niya ang mga halamang gamot sa hukay at hindi niya napigil ang mapanganga ang kanyang mga ngipin. Ang damong ito ay masyadong mahalaga kay Qin Yu. Hindi siya papayag na sumuko ng ganon-ganon lang. Kaya ko lang lumaban hanggang kamatayan. Huminga ng malalim si Qin Yu. Agad niyang na-activate ang kapangyarihan ng Divine Dragon at naghanda upang labanan si Ziyahang hanggang kamatayan. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Gumisi dito si Ziyahang. Bahagya lang niyang itinaas ang kanyang daliri at dumaikit malapit sa tagiliran ni Qin Yu, pagkatapos ay isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Bang! Umatras si Qin Yu ng 12-dosenang hakbang, at ang gininto ang liwanag ng kanyang katawan ay direktang tumagos. Masama. Tila may nahulaan si Qin Yu. Sa ugat ng dragon na ito, kayang kontrolin ni Ziyahang ang lahat ng uri ng kapangyarihan. At ang kapangyarihang ito ay lumabas sa manipis na hangin at maaaring ipanganak mula sa panig ni Qin Yu. Walang paraan upang itago. Lahat ng tao ay nagsasabi na ang iyong pisikal na katawan ay malakas, ngunit ngayon, ito ay tila ganoon na lamang. Gumisi si Ziyahang. F-sick ka. Umungol si Qin Yu, ginamit niya ang lumiliit na Earth Inch, nagkusa na umatake. Gayunpaman, itinaas lamang ni Ziyahang ang kanyang daliri, isang ligaw na kapangyarihan ang direktang nagpalipad kay Qin Yu. Hindi ito ang kapangyarihan ni Ziyahang, ngunit ang kapangyarihan ng Dragon Bloodline. Ang puwersang ito ay sadyang hindi isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Kahit na napakatigas ng katawan ni Qin Yu, hindi pa rin ito magagawa. Kung masyado kang sakam, madaling mawala ang buhay mo. Gumisi si Ziyahang. To be honest, simula pa lang nung una kitang makita, I found you very unpleasant. Ikaw ay malinaw na isang pang-ibabang antas na tao na walang anuman, ngunit ang paraan ng pagtingin mo sa akin ay walang kahit na katiting na takot. Saan nanggaling ang tiwala mo? Ikaw ay mapanghimagsik na langgam. Kasabay ng galit na dagandong ni Ziyahang, tumagilid ang isa pang alon ng marahas na kapangyarihan. Boom! Si Qin Yu ay direktang nabasag sa lupa ng sampal na ito. Bakas ng mga bitek ang lumitaw sa kanyang katawan, at bakas ng dugo ang lumabas sa kanyang mga pores. Ganyan. Napakalakas na lakas. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin, pakiramdam na parang lahat ng buto sa kanyang katawan ay madudurog. Pagkatapos, hakbang-hakbang si Ziyahang patungo sa Qin Yu. Tumingin siya kay Qin Yu at nginisyan, hindi ba pwedeng maging walang kwenta ka? Bakit kailangan mong makisali sa maputik na tubig na ito? Wala sa mood si Qin Yu na makinig sa daldalan. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano makatakas. Dahil ayaw mong maging walang kwenta, gagawin kitang walang kwenta, hinisya ni Ziyahang. Habang nagsasalita siya, bahagyang itinaas niya muli ang kanyang daliri at itinutok ang dantian ni Qin Yu. Kabanata 513, ang tunay na kayamanan. Ginalaw lang ni Ziyahang ang kanyang daliri, at isang puwersa na malapit sa dantian ni Qin Yu ang pumutok. Si Qin Yu ay walang paraan para makaiwas sa loob ng 1 milimetro ng distansya.
Ang puwersang ito ay mas malupit, at walang awa nitong binasag ang dantian ni Chinyu. Pu! Isang subo ng sariwang dugo ang agad na tumalsik mula sa bibig ni Chinyu. Pinalipad ng napakalaking puwersa si Chinyu ng 12-dosenang metro ang layo. Pinasag ng kanyang katawan ang hindi mabilang na mga bato sa bundok at dumulas hanggang sa gilid ng bangin. Sa sandaling ito, hindi tumigil ang pigire ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay dumulas pababa mula sa ugat ng dragon at nahulog sa bangin. Si Xia Hang, na nakatingin sa malayo, ay hindi maiwasang mapangiti sa tagpong ito. President Xia, hinayaan na lang natin siyang tumakas. Hindi napigilan ni Yan Yuki na sumimangot. Tumaas ang kilay ni Xia Hang at ngumisi, tumakas ka. Sapat na ang kapangyarihang iyon para masira ang kanyang dantian. Saan siya tatakbo? Sumimangot si Yan Yuki at sinabing, sa madaling salita, may kapansanan na si Chinyu. Tama na. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang mga pakinabang, walang pakialam na sabi ni Xia Hang. Gayunpaman, bumantong hininga si Yan Yuki at sinabing, nakakalungkot na hindi ko siya mapatay. Tinulyapan ni Xia Hang si Yan Yuki na parang ayaw niyang pansinin ang pangungusap na ito. Sige, oras na para makita kung anong mga kayamanan ang nasa loob, sabi ni Xia Hang. Ang bawat isa ay naglabas ng sunod-sunod na kayamanan mula sa hukay. Kabilang sa mga ito, karamihan sa kanila ay mga halamang gamot, at ang bawat isa sa mga halamang ito ay higit sa 1,000 taong gulang. Mayroong higit pa sa 8 halamang gamot na higit sa 5,000 taong gulang. Pinilit ni Xia ang lahat at sinabi sa malalim na boses, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para pumasok sa closed-door cultivation at magsumikap na makapasok sa Martial Marquee Realm ng sabay-sabay. Pumalik sa Martial Marquee Realm. Hindi maiwasan ng lahat na matigilan. Bahagyang tumango si Xia Hang. Tama, isang buhok lang ang layo ko sa Martial Marquee Realm, at ngayon na ang oras para samantalahin ang pagkakataon. Kumuha siya ng ilang halamang gamot, pagkatapos ay nakakita ng Feng Shui Treasure Ground at naghanda na pumasok sa closed-door cultivation. Ang iba naman, nagboluntaryo silang protektahan si Xia Hang. Uwi, ang katawan ni Chinyu ay bumagsak ng diretso mula sa hanay ng bundok na daan-daang metro. Hindi mabilang na mga puno ang nabali, at sa isang sandali, ang katawan ni Chinyu ay nabagsak sa lupa. Kahit na napakatigas ng katawan ni Chinyu, pakiramdam niya ay madudurog pa rin ang kanyang mga laman loob sa ilalim ng libreng pagbagsak na ito ng daan-daang metro. F*6, tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Chinyu, at siya ay nasa matinding sakit. Inabot niya at hinawakan ang ibabang bahagi ng tiyan, nakita na lamang niya na may lumabas na dagwang butas sa posisyon ng ibabang bahagi ng tiyan niya. Dahil dito, labis na hindi mapalagay si Chinyu. Ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan. Nagmamadali niyang sinubukang buhayin ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Bakas ng espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang dantian. At sa kanyang dantian, tila may gintong liwanag na nagpoprotekta sa atake ni Xia Hang. Sa kabutihang palad, ang aking dantian ay hindi nasira, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Hindi niya maiwasang mapatahimik habang nakaupo. Kung hindi ako nagkakamali, ito na naman ang paraan ng aking ama, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Noong kinain niya ang patriarch ng Earthfiend Valley, halos sumabog ang kanyang dantian. Sa oras na iyon, ito rin ang sinag ng gintong liwanag na nagpoprotekta sa kanya. Ito ang pangalawang pagkakataon. Ama, sino ka ba talaga? Hindi napigilan ni Chinyu na umungol sa mahinang boses. Sayang ang mga halamang iyon. Sa sandaling ito, naisip ni Chinyu ang tambak ng mga halamang gamot na nakatago sa ilalim ng stone tablet. TSK, hindi ko ine-expect na matutuklasan mo pa rin ito. Habang nag-iisip si Chinyu, isang boses ang biglang nagmula sa gilid. Nagbigay ito ng takot kay Chinyu. Dali-dali siyang lumingon at nakita niya ang lalaking bigot na nakatayo sa likuran niya na may bakas ng disgusto sa mukha. Bakit ka nandito? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Gumuso ang bigot sa manibela, paanong hindi ako makakatuklas ng isang lihim na matutuklasan mo? Isang sikreto.
Natigilan si Chinyu. Magtatanong pa sana siya pero agad niyang nilunok ang sinabi niya. Pagkatapos, tumayo si Chinyu at inayos ang sarili, sinabing, "Siyempre. Dito ko na natuklasan ang sikreto." Binigyan ng bigot ng lalaki si Chinyu ng thumbs up at sinabing, "Kabayan Dawis, napakaganda mo. Mas maaga mo pa talaga nalaman kaysa sa akin." Sa puntong ito, sinabi ng may bigot na may kaunting pambobola, "Kung gayon ay gumawa tayo ng deal. Hahatiin natin ito ng 50-50. Hindi natin ito maaagaw ng puwersa. Kailangan nating sumunod sa mga sinaunang tuntunin ng Jiang." Malinaw, naisip ng lalaking may bigot na hindi siya kalaban ni Chinyu, kaya natakot siyang sakupin ni Chinyu ang sekreto. Paano nalaman ni Chinyu ang anumang sekreto? Mabilis niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ako, si Chinyu, ay hindi ganong uri ng tao. Kailangan nating hatiin ito ng 50 hanggang 50. Magandang kapatid, mag-ingat ka." Nag-thumbs up ang lalaking may bigot kay Chinyu. "Kung ganoon ay umalis na tayo ngayon. Huwag mag-aksaya ng oras. Kung magde-delay tayo, magbabago ang mga bagay-bagay. Kailangan ko pang pumunta sa libingan ng mga ninuno ng aking lolo para tingnan," ungol ng bigot. "Sige." Lihim na natuwa si Chinyu. Sumunod siya sa likod ng lalaking bigot at pasulong si Strode. May isang canyon sa ilalim ng hanay ng bundok. Ang tanawin ng canyon na ito ay hindi gaanong naiiba sa nasa itaas. Matapos umabant ng ilang libong metro, sa wakas ay tumigil ang lalaking bigot. Nakita niyang may stone tablet din sa harapan niya. Ito ay halos kapareho ng stone tablet sa itaas. Si Chinyu ay nagmamadaling humiga sa harap ng stone tablet at maingat na pinagmasdan ito. Gaya ng inaasahan, maging ang mga salitang nakatala dito ay pareho. Ang pinagkaiba lang ay ang stone tablet sa ibabaw nito ay ganap na puti, habang ang stone tablet na ito ay ganap na itim. So ganyan yan. Mabilis na umikot ang isip ni Chinyu. Parang may nahulaan siya. Pagkatapos, inabot ni Chinyu ang kanyang kamay at naghanda na bunutin ang stone tablet na ito. Mabilis na pinigilan ng mustache man si Chinyu at umiling. Kamang dawis, hindi nararapat na bunutin ito. Tumigil si Chinyu sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa lalaking bigot at nakangiting sinabi, "Bakit hindi ko ito mabunot?" Nagulat na sabi ng lalaking bigot, "Kung mabunot itong batong tableta, tiyak na sasabog ang yin energy. Hindi mo ba alam?" Nang marinig ito ni Chinyu, mas lumawak ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. "Ito ay tulad ng nahulaan ko," sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Tumingin siya sa may bigot at sinabing, "Kung aalisin ang batong ito, ang ugat ng dragon ay agad na sasabog na may chi, espiritual na enerhiya, tama ba? Hindi ba't kalokohan iyon?" Ungol ng bigot. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Ang lahat ay malinaw sa sandaling ito. Ito ay malinaw na isang ugat ng dragon, ngunit ni isang bakas ng chi, espiritual na enerhiya ay hindi makikita. Mayroon lamang isang dahilan para dito, at iyon ay ang kapwa paghihigpit ng yin at yang, pagkamit ng balanse. Sa itaas ng ugat ng dragon ay si yang, at sa ibaba ng ugat ng dragon ay si yin. Sa makatuwid, ang lugar kung saan ang chi, espiritual na enerhiya ay dapat na bumubulwak ay naging napakakaraniwan. Kung ang isa ay tumingin pababa mula sa langit, makikita ng isa ang diagram ng Taiji sa lupaing ito. Ang lugar na ito ay talagang nilikha ng isang eksperto. Bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Tumingin siya sa bigot sa manibela at seryosong sinabi, "Maraming salamat." Natigilan ang bigot sa manibela. Bago pa siya makapagtanong, hinawakan na ni Chinyu ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at marahas na binasag ito sa stone tablet. Kabanata 514, Sumisipsip ng Yin Energy. Ang mga sinag ng maningning na gininto ang liwanag ay dumiretso sa stone tablet. "Anong ginagawa mo?" Natarante agad ang bigot sa gilid. Gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Ang napakalaking puwersa ay agad na naging sanhi ng pagyanig ng kaunti sa stone tablet. Ngunit hindi ito nabasag. Napakahirap. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Nakahinga ng maluwag ang bigot sa gilid.
Tinapot niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Kabayan Dawis, hindi ka maaaring kumilos ng padalos-dalos. Hindi nakatago si Babe dito." Tinulyapan ni Chinyu ang lalaking bigot at sinabi, "Kung hindi ito nakatago dito, saan ito nakatago? Siyempre nasa paligid. Masasabi kong wala ka pang karanasan." Ungol ng bigot. Kumuhit siya ng bilog para sa tapyas na bato at sinabi, "Sino ang magsusulat sa lugar kung saan nakatago ang Babe sa tapyas? Hindi ba ito isang lugar na walang pilak?" Totoo yan. Matapos mapaalalahanan ng bigot sa manibela, nag-react din si Chinyu. Kaya, ang kayamanan na nakatago sa ugat ng dragon ay hindi ang mga halamang gamot sa ilalim ng stone tablet. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang ugat ng dragon ay maaaring mailigtas muli. Kabayan Dawis, hindi na natin mabubunot ang bagay na ito, ang bigot ng manibela habang nagsimulang mag-ukit ng mga kasangkapan. Kailangang sabihin na ang lalaking bigot ay may kumpletong hanay ng mga kasangkapan. Nasa kanya na halos lahat ng naiisip niya. Bakit takot na takot kang bunutin ang stone tablet na ito? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Pinandilatan siya ng lalaking bigot at sinabing, "Nandito ako para hanapin ang Babe, hindi para ibigay ang buhay ko. Kung may marumi dyan, naghahanap lang ng gulo." Nag-isip sandali si Chinyu. Parang may sense ang sinabi niya. Kung walang totoong Babe na nakatago sa ilalim ng stone tablet, wala talagang dahilan para makipagsapalaran. Gayunpaman, para kay Chinyu, ang Yinchi na ito ay hindi dapat iwasan. Sa halip, ito ay isang sagradong bagay para sa kanyang paglilinang. Sa makatuwid, hindi pinansin ni Chinyu ang lalaking bigot. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at naghagis ng isa pang suntok. Boom! Sa suntok na ito, sa wakas ay nagsimulang lumuwag ang stone tablet. Kapwa Dawis, bakit napakatigas ng ulo mo? Pamulong ang bigot sa manibela habang umiiwas siya sa gilid. Ngumiti si Chinyu at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kung talagang may dumi, paprotektahan kita." Pamulong ang bigot sa manibela, "Protektahan mo ako. Natatakot lang ako na may namumuong soul stage monster na nakatago sa ibaba." Habang nagsasalita siya, muling sumuntok si Chinyu. Matapos ang tatlong magkasunod na suntok, hindi na nakayanan ng stone tablet ang puwersa at nagsimulang lumitaw ang mga bitek dito. Bitek. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw at ang stone tableta ay agad na nabasag. Isang katulad na higanting hukay ang lumitaw sa harap ni Chinyu sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa higanting hukay ng ugat ng dragon, ang higanting hukay na ito ay tila mas malabo. Hindi lamang walang mga halamang gamot, ni isang pamamaraan ng paglilinang. Sa isang sulyap, mayroong isang itim na salamin, 2 tansong medalya, at isang berdeng hairpin sa loob. Pagkakita nito, nagmamadaling tumakbo ang may bigot. Hinaplos niya ang kanyang balbas, nagniningning ang kanyang mga mata habang patuloy na sinusukat ang ilang bagay na ito. Si Chinyu ay hindi nagmadaling pumili, ngunit magalang na sinabi, kasamang Dawis, alin ang gusto mo? Isang bakas ng katusuhan ang sumilay sa mga mata ng may bigot. Umubo siya at sinabing, "To tell you the truth, I like that hairpin. I wonder kung maibibigay mo sa akin." "Okay, sa iyo ang hairpin na iyan." Kinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at iniligpit ang itim na salamin at ang bronze plate nang walang sinasabi. Hindi maiwasang mapatulala ang bigot nang makita ito. Nakatitig ang kanyang mga mata sa itim na tansong salamin. "Ano ang mali?" Nakangiting sabi ni Chinyu. Pamulong ang bigot, "Napakabait mo. Babe ang hairpin na ito, ayaw mo ba?" Hindi. Paano ko maaalis ang pag-ibig ng isang tao?" Nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi napigilan ng lalaking may bigot na tumangala sa langit at bumaantong hininga, ang pinakamalaking panlilinlang ay ang katapatan. Sa pagtingin sa kanyang masakit na ekspresyon, ngumiti si Chinyu at sinabing, kasamang Dawis, maaaring kayamanan ang itim na bronze mirror. Nang banggitin ang tansong salamin, hindi napigilan ng bibig ng bigot ang twitch. Pagkatapos, pinalaki niya ang kanyang mga mata at sinabing, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang banggitin ang mga salitang bronze mirror. Lihim na natuwa si Chinyu. Mukhang tama ang hula niya.
Ang tansong salamin na ito ay ang tunay na babe. Walang anuman ang maliit na bagay na ito. Wait until I make a move, then you will know what a real babe is. Dinilaan ng bigot ang kanyang mga labi at sinabi. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang magbiyolen sa lupa. Kailangang sabihing propesyonal talaga ang bigot na ito. Ilang beses niyang nilaibat ang lugar, may hawak na pala sa kamay at bumubulong sa sarili. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay nakatayo sa gilid at tahimik na naghintay. Ang bigot sa manibela na ito ay mukhang baliw, ngunit sa katunayan, siya ay puno ng kakayahan. Naniniwala si Chinyu sa kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, isang kakaibang paggalaw ang biglang naganap sa malaking hukay. Sa isang iglap, ang mga agos ng nagyayelong malamig na yinchi ay bumuga mula sa malaking hukay. Sa isang iglap, biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Agad na napuno ng walang katapusang yinchi ang buong lambak. Ang siksik ng yinchi. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malalim. Sa hindi kalayuan, ang lalaking may bigot ay naglabas ng isang espadang kahoy na pitch at sinabi sa nanginginig na boses, "Anong mga demonyo? Hindi ako natatakot sa iyo." Hindi siya pinansin ni Chinyu, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagpapakita ng pagkasabik. Hindi niya talaga akalain na may ganong yinpit na nakatago malapit sa Dragon Vein. Ang napakalakas na yinchi ay isang magandang tonic para kay Chinyu. Dahil ang Pavilion Master ay nagagawang pilit na sugpuin ang aking cultivation, sa tingin ko ay magagawa ko rin ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na umupo ng naka-cross-legged. Kabayan Dawis, ipauubaya ko sa iyo ang negosyong ito sa paghuhukay ng kayamanan. Hihintayin kita. Nakangiting sabi ni Chinyu. Pamulong ang bigot, ginawa ko ang lahat ng trabaho. Kailangan mong bigyan pa ako ng babe mamaya. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Chinyu. Pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at bumukas ang mga butas sa buong katawan niya nang magsimula siyang sumipsip ng nakapalibot na yin energy. Katawan ng Chaos. Nang makita ang tagpong ito, biglang sumimangot ang lalaking bigot na kanina pa nakangiti ng nakakaloko. Tinitigan niya si Chinyu saglit, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Kasabay ng paglabas ng enerhiya ng yin mula sa malaking hukay, ang hukay sa itaas ng ugat ng dragon ay nagsimula ring gumawa ng mga kakaibang paggalaw. Ang balanse ng chi, espiritual na enerhiya, na nasa balanse sa yin energy, ay nasira sa sandaling ito. Ang walang katapusang dami ng chi, espiritual na enerhiya ay lumabas mula sa hukay. Ang daming chi, espiritual na enerhiya. Tuwang-tuwa na sabi ni Yan Yuki. Naramdaman ng lahat ng miyembro ng JINGDU Martial Arts Association ang chi, espiritual na enerhiya sa hukay sa sandaling ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Gaya ng inaasahan sa ugat ng dragon. Kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyari, ito ay isang perpektong pagkakataon para sa paglilinang. Ilang sandali, si Yan Yuki at ang iba pa ay naupo ng naka-cross-legged at nagsimulang mag-cultivate sa pag-iisa. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang hindi inaasahan ay ang bilis kung saan mahigit 10 tao mula sa JINGDU Martial Arts Association ang naka-absorb ng chi, spiritual energy sa parehong oras ay talagang mas mabagal kaysa sa bilis kung saan na-absorb ni Chinyu ang yin energy alone. Sa maikling 3 araw, ang enerhiya ng yin sa lambak ay ganap na hinigop ni Chinyu. At sa itaas ng Dragon Vein, mayroon pa ring masaganang chi, espiritual na enerhiya. Kabanata 515, mga herbs sa Yin Tomb. Hindi alintana kung ito ay chi, espiritual na enerhiya o yin na enerhiya, tila kailangan pa ni Chinyu. Tumayo siya mula sa lupa. Ito ang pangatlong beses na naabsorb niya ang enerhiya ng yin sa napakalaking sukat. At ang epekto sa pagkakataong ito ay tila mas mahusay kaysa dati. Maaaring kung ako ay sumisipsip ng masyadong maraming chi, espiritual na enerhiya, ang epekto ng yin energy ay tataas. Naisip ni Chinyu sa kanyang puso.
Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng perpektong kaharian, nakapasok na si Qin Yu sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, o kahit na sa kabila ng kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Hanggat tumuntong ako sa maliit na kaharian ng kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, hindi ako dapat makahakbang sa Martial Marquee Realm ng masyadong mahaba, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang akumulasyon ng yin energy ay nagbigay ng tiyak na garantiya para sa kasunod na tagumpay ni Qin Yu. May 3 lugar na ganito. Maaari akong makapasok sa Martial Marquee Realm, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Qin Yu na tumingin sa bigot ng manibela sa hindi kalayuan. Ang bigot sa manibela ay isa-isang naghuhukay ng mga libingan, at ang malalaking libingan ay mga lugar kung saan laganap ang yin chi. Baka may paraan itong manibela na bigot. Hindi napigilan ni Qin Yu na makaramdam ng kaunting pananabik. Sa sandaling ito, umiikot pa rin ang bigot sa manibela sa lugar na ito. Paminsan-minsan ay tinatapakan niya ang kanyang mga paa, o nakahiga sa lupa at nakikinig sa isang bagay. Paano na? Hindi mo pa ba ito nahahanap? Tanong ni Qin Yu. Takot na takot ang bigot sa manibela kaya nanginginig siya. Pinandilatan niya si Qin Yu at sinabing, bakit ka umaarte na parang ghost? Sinusubukan mo bang takutin ako hanggang mamatay? Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang marami kang ninakaw na libingan. Kung hindi, bakit ka magiging mahiyain? May pagmamalaki na sinabi ng lalaking bigot, syempre. Mula sa libingan ng Qin Emperor hanggang sa libingan ng ninuno ng aking lola, walang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Nang marinig ito, si Qin Yu ay lihim na natuwa. Tila kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa lalaking bigot na ito. Nandito na. Sa oras na ito, itinaas ng lalaking bigot ang kanyang paa at tumuntong sa lupa. Baka sa kanyang mga mata ang excitement. Pagkatapos, ang lalaking bigot ay naglabas ng ilang mga bagay na sakripisyo mula sa kanyang special magic tool at lumuhad sa lupa upang simulan ang pagsamba. Ano? May pakialam pa ba kayo dito kapag nagnakaw kayo ng mga libingan? Pabirong sabi ni Qin Yu. Inilibot ng lalaking bigot ang kanyang mga mata at sinabing, tinatawag itong mga patakaran. Hindi mo naiintindihan. Matapos may handa ang lahat, nagsimulang kumilos ang lalaking bigot. Kumuha siya ng pala, gumawa ng spell gamit ang kanyang kamay, at bumagsak sa lupa. Boom! Sa isang maikling sandali, nagsimulang yumanig ang lupa. Ang isang layer ng lupa sa itaas ay nagsimulang bumagsak. Ang bigot na lalaki ay dali-daling hinayla si Qin Yu sa gilid at tuwang-tuwang sinabi, teka lang, siguradong may malaking babe sa loob. Ang mga layer ng lupa ay nahulog. Makalipas ang ilang minuto, bumungad sa kanilang dalawa ang isang kumpletong libingan. Sa isang sulyap, ang istruktura ng libingan ay napakaganda, tulad ng isang sinaunang palasyo. Ang interior ay mukhang espesyal na itinayo ng isang arkitekto. Ang konstruksyon ay lubhang katangi-tangi. Si Qin Yu ay natigilan sandali. Ang isang libingan ay maaaring talagang itayo ng napakaganda. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Paano na? Alam mo ba kung gaano ako kalakas? Hinaplos ng bigot ang kanyang balbas at mayabang na sinabi. Tinitigan ni Qin Yu ang malaking libingan at sinabi sa mahinang boses, tiyak na may kayamanan sa loob. Siyempre, ang lalaking bigot ay bihirang seryoso. Itinuro niya ang dragon vein sa itaas at saka itinuro ang puntod na nasa harapan niya. Tinatawag itong yin yang tomb. Upang mailagay ang libingan malapit sa ugat ng dragon, anong uri ng tao siya noong siya ay nabubuhay? No need to say more, right? Tahimik na sabi ng lalaking bigot. Pinigyan ni Qin Yu ang bigot ng manibela ng thumbs up mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo naman, may mga espesyalidad sa larangan. Kahit na ang isang nangungunang organisasyon tulad ng JINGDU Martial Arts Association ay hindi maihahambing sa isang nangungunang propesyonal. Tere na, sabi ng bigot sa manibela. Walang anumang panganib sa loob, tama? Tanong ni Qin Yu. Ang bigot sa manibela ay umiling at sinabing, imposibleng magtakda ng layunin ng pagpatay sa lupain ng ugat ng dragon. Kung hindi, ang may-ari ng libingan ay hindi na kailangang dumaan sa labis na problema upang itago ang kanyang sariling libingan.
Sumunod si Chinyu sa likod ng lalaking bigot at pumasok sa malaking libingan. Gaya ng inaasahan, naging maayos ang paglalakbay. Ang lalaking bigot ay tila narito na noon habang dinadala niya si Chinyu diretso sa isang pintong bato. Ang pintong bato ay nakaharap sa hilaga at timog. Ito ay parisukat at may hangin ng isang emperador. Ang lalaking bigot ay gumawa ng selyo gamit ang kanyang kamay at bahagyang tumapik pasulong. Bumukas ang pinto. Kailangang sabihin na ang mga pamamaraan ng bigot sa manibela ay talagang nabigla kay Chinyu. Malaki rin ang nabago nito sa impresyon ni Chinyu sa bigot ng manibela. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Babe sa loob. May mga halamang gamot na nakatago sa mga garapon, higit sa kalahating dibdib ng ginto, at ilang mga accessories na isinusuot ng mga tao. Sa mata ng mga ordinaryong tao, isa lang itong ordinaryong sanggol sa sekular na mundo. Ngunit para sa mga magsasaka, ang mga tinatawag na accessory na ito ay talagang mga nangungunang espiritual na artifact. Mabilis na naglakad si Chinyu at inabot ang isang garapon. Sa garapon ay isang halamang gamot na may hindi kilalang pangalan. Hinawakan ni Chinyu ang medicinal herb na ito at hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Dahil walang chi, espiritual na enerhiya sa halamang gamot na ito. Paano ito nangyari? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Tila nakita ng may bigot na lalaki ang pagkalito ni Chinyu. Gumisi siya, ito ang nicho ni Yin. Ang mga halamang gamot sa loob ay mga funerary object lamang. Paano magkakaroon ng chi, espiritual na enerhiya? Medyo pangit ang mukha ni Chinyu. Ang kulang sa kanya ngayon ay isang 5,000 taong gulang na damo. Kung hindi niya makuha ito, ang paglalakbay na ito ay hindi gaanong mahalaga kay Chinyu. TSK, ang daming babe. I have to pick first this time. Tinilaan ng bigot ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi. Tumakbo siya sa gitna ng tumpok ng mga kayamanan at nagsimulang pumili. Nakatayo doon si Chinyu, hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tama. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Dali-dali niyang tiningnan ang may bigot at sinabi, masasabi mo ba ang edad ng malaking libingan na ito? Tinulyapan ng bigot na lalaki si Chinyu at nginisyan, nagdududa ka sa kakayahan ko sa negosyo. Alam ko na kung kailan niya itinayo ang libingan, pati na ang edad. Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, kamang dawis, ilang taon na itong malaking libingan. Lumingalinga ang lalaking may bigot sa paligid, sumangot, at nakangiting sinabi, tinatayang humigit kumulang 3,000 taon. 3,000 taon. Ang isang taong makakagawa ng ganoong kalaking libingan ay tiyak na isang malaking pagkakataon. Naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Ang mga funerary object ng ganoong malaking shot ay talagang hindi ordinaryong mga halamang gamot. Sa madaling salita, ang funerary herbs ng isang malaking shot ay tiyak na magiging mga kayamanan ng kasalukuyang panahon, na may mga nakapagpapagaling na epekto na hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Noong panahong iyon, ang mga halamang gamot ay hindi gaanong kakaunti gaya ngayon. Ang tangkay ng mga halamang ito ay maaaring umabot na ng ilang libong taon noong panahong iyon. Ngayong lumipas na ang isa pang 3,000 taon, napakataas ng posibilidad na ang tangkay ng mga halamang ito ay higit sa 5,000 taong gulang. Sinabi lang ng formula ng tableta na kailangan nito ng tangkay ng 5,000 taong gulang na mga halamang gamot, ngunit hindi nito sinabi na kailangan nitong pangalagaan ang mga epekto nito sa panggagamot, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Wala nang ibang mapagpipilian ngayon si Chinyu, kaya maaari lang niya itong subukan. Are you going to refine the reincarnation pill? Sa pagkakataong ito, biglang sabi ng may bigot sa tabi niya na nakangiti. Medyo nagulat na sabi ni Chinyu, alam mo talaga ang tungkol sa reincarnation pill. Buong pagmamalaking sinabi ng lalaking may bigot, naglakbay ako sa hilaga at timog sa loob ng maraming taon. Mayroong hindi bababa sa 800 libingan na dumaan sa aking mga kamay. Paanong may anumang bagay na hindi ko alam? Sa puntong ito, huminto sandali ang lalaking bigot at nakangiting sinabi, hindi lang ang reincarnation pill ang alam ko, mayroon din akong mga materyales na kailangan para sa reincarnation pill.
Kung payag ka, maaari mong ipagpalit sa akin ang tansong salamin na iyon. Paano naman? Ang Kabanata 516 na ay ang hakbang sa kalahating hakbang na martial Marquee Realm. Tumingin si Chinyu sa bigot ng manibela, nakaramdam ng kaunting pananabik. Pero hindi niya ipinakita. Dahil gusto ng bigot sa manibela ang tansong salamin, tiyak na hindi ito isang ordinaryong bagay. Tulad ng para sa demonyong hayop na panloob na core, ito ay hindi partikular na mahirap hanapin ito. Sa makatuwid, ang inisyatiba ay nasa kamay pa rin ni Chinyu. Huwag mo nang isipin ang bronze mirror, ngunit maaari kung isaalang-alang ang pagbibigay sa iyo ng 2 bronze plaque, sabi ni Chinyu. Umikot ang mga mata ng may bigot at sinabing, gusto ko lang ang tansong salamin. Sino ang magpapalit sa iyo ng mga plaque ang tanso? Tapos kalimutan mo na. Hindi rin naman ako nagkukulang ng demonyong hayop na panloob na mga cores, pag-ungol ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Namilog ang mata ng lalaking bigot. Sa sandaling ito, bigla niyang hinaila si Chinyu at bamulong, sige, sige. Ipagpalit mo na. Ikaw at ako ay maituturing na kapalaran. Habang nagsasalita siya, nagsimulang kunin ng mustache man ang inner core mula sa kanyang spatial artifact. Hindi nagtagal, 3 demonyong hayop na panloob na core at 8,000 taong gulang na damo ang lumitaw sa kamay ng mustache man. Kailangang sabihin na hindi nagyayabang ang lalaking bigot. Talagang alam niya ang mga damong kailangan para sa reincarnation pill, at ang babe sa katawan ng batang ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Sapat na ba iyon? Ang lalaking bigot ay nag-aatubili na ibinigay ang mga materyales kay Chinyu. Ngumiti si Chinyu at sinabing, mamaya, kapag hati na natin ang babe, bibigyan pa kita. Iyon ay mas katulad nito. Ang bigot na lalaki ay nasiyahan sa wakas. Kinuha ni Chinyu ang mga materyales mula sa kanya, pagkatapos ay kinuha ang 2 tansong plato at iniabot sa lalaking bigot. Sige, oras na para hatiin ang pagnakawan. Tinilaan ng lalaking bigot ang kanyang mga labi at tumingin sa paligid. Sa isang sulyap, nakita niya na may hindi mabilang na mga kayamanan sa paligid. Mayroong lahat ng uri ng mahiwagang artifact at maraming halamang gamot. Sa kasamaang palad, ang mga halamang gamot na ito ay nawala ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto. Para kay Chinyu, wala na silang anumang halaga. Naglakad-lakad silang dalawa at pinili ang babe na gusto nila. Bagamat sakam ang bigot, napakabagsik niya sa pagpili ng mga kayamanan. Mahirap para sa isang ordinaryong babe na mahuli ang kanyang mata. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Nakatayo lang siya sa gilid at tahimik na naghihintay. Sa huli, 3 babe lang ang pinili ng lalaking bigot. Isang Snow White Zuan Stone, isang craft paper-shaped na banal na mapa, at isang incense burner. Okay, tapos na ako, sabi ng may bigot na lalaki sa kasiyahan. Tiningnan ni Chinyu ang natitirang babe at agad itong inilagay sa kanyang bag. Collector ka ba ng basahan? Hindi napigilan ng may bigot na mapatawa. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo naiintindihan. Sa hinaharap, maaaring magtatag si Chinyu ng sarili niyang sekta. Ang mga kayamanang ito ay darating sa madaling panahon. Matapos ang lahat ng ito, ang bigot na lalaki ay tumingin sa ugat ng dragon sa itaas at sinabi sa mahinang boses, sa kasamaang palad, wala akong pagkakataon na hukayin ang libingan ng yang sa ugat ng dragon. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, maaaring hindi iyon ang kaso. Umikot ang mga mata ng mustache man at sinabing, iyan ang mga tao mula sa JINGDU Martial Arts Association, lalo na iyong Zia Hang. Sinong maglalakas loob na guluhin siya? Pagkasabi niyon ay hinawakan ng lalaking bigot ang kanyang babe at naghanda ng umalis. Paano kung sabihin kung kaya ko silang itaboy? Sa oras na ito, ang boses ni Chinyu ay nagmula sa likuran. Huminto ang lalaking bigot sa kanyang kinatatayuan. Nagmamadali siyang tumalikod at nakangiting sinabi, totoo ba ang sinabi ng kapwa Daoist? Siyempre. Tumanggo si Chinyu. Ngunit kailangan mong maghintay ng ilang sandali. Inilibot ng lalaking bigot ang kanyang mga mata at sinabing, walang problema. Ang kagalang-galang na sarili na ito ay maaaring samahan ka. Pero takot ako sa kamatayan.
Hindi ko ma-provoke ang Jingdo Martial Arts Association. Sige, hindi mo na kailangang magpakita. Kailangan mo lang buksan ang libingan, sabi ni Chinyu. Nagmamadaling tumango ang lalaking bigot at sinabing, walang problema. Iyon ang aking tungkulin. Hindi na pinansin ni Chinyu ang lalaking bigot. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang ugat ng dragon sa itaas, at hindi naiwasang umungol sa kanyang puso. Kung hindi ako nagkakamali, ang ugat ng dragon ay nagsimula na sa pag-condense ng chi, espiritual na enerhiya, naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Hindi lang gusto kong makuha ang babe sa Yangtum, gusto ko ring makuha ang lahat ng chi, espiritual na enerhiya. Ang lahat ng ito ay bilang paghahanda para sa tagumpay ni Chinyu sa ranggo ng Martial Marquis. Pagkatapos, gumalaw ang isip ni Chinyu, at inilabas niya ang Phoenix Cauldron na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master. Pagkatapos, inilagay niya ang lahat ng uri ng materyales sa Phoenix Cauldron at sinimulang pinuhin ang Reincarnation Peel. Bahagyang kinabahan si Chinyu, dahil hindi niya alam kung gagana o hindi ang 5,000 taong gulang na damong ito na nawala ang epektong panggamot nito. Ang pagpino ng mga pills ay isang lubhang nakakapagod na gawain. Ang lahat ng iniisip ni Chinyu ay nakatuon sa Peel Cauldron. Sa ilang sandali, walang maramdaman si Chinyu sa paligid niya. Sa sandaling ito, nakatayo sa di kalayuan ang lalaking bigot, nakatitig sa tagpong ito. Katawan ng kaguluhan, apoy na espiritual na lila, sino ba talaga ang taong ito? Sabi ng may bigot sa malalim na boses. Tumayo siya roon at nakatingin sa direksyon ni Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Lumipas ang oras. Sa ilalim ng suporta ng lilang espiritual na apoy, ang mga halamang gamot sa Peel Furnace ay naging makapal na katas. At ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng tableta. Ang pagbuo ng tableta ay ang pinakamahalagang bahagi ng proseso ng pagpino ng tableta, at ang mga kinakailangan para sa estado ng pag-iisip ng isang tao ay lubhang malupit. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo kinakabahan si Chinyu sa kanyang puso. Ang apoy sa kanyang palad ay nagsimulang tumibok ng medyo magulo. Hindi ito magandang bagay para sa pagpipino ng tableta. Huminga ng malalim si Chinyu at sinubukan ang kanyang makakaya na ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay nagsimulang huminahon ang apoy sa palad ni Chinyu. Chila! Ang mga halamang gamot sa Peel Cauldron ay nagsimulang mag-withdraw ng kanilang katas. Ang masaganang katas ng panggamot ay nagsimulang mag-condense at magkaroon ng hugis sa sandaling ito. Bweng! Habang kumikinang ang mga sinag ng liwanag, naging bilog ang panggamot na likido sa loob ng Peel Cauldron. Bang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog mula sa loob ng Peel Cauldron. Pagkatapos, isang tableta ang dumapo sa kamay ni Chinyu. Ang peel na ito ay ang Reincarnation Peel na matagal nang hinahabol ni Chinyu. Tama ang ginawa ko. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga habang nakahawak sa Reincarnation Peel na ito. Pinaglalaroan ng Reincarnation Peel, bumulong si Chinyu sa mahinang boses, sa ganitong paraan, makakatuntong ako sa totoong half-step Martial Marquis realm. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang nilunok ang Reincarnation Peel sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, isang mahiwagang kapangyarihan ang dahan-daang dumaloy sa loob ng dantian ni Chinyu. Ang kaharian ng Great Circle ay nagsimulang dahan-daang sumailalim sa mga pagbabago. Ang naipong chi, espiritual na enerhiya sa katawan ni Chinyu ay bumagsak sa hadlang ng Perfection Realm sa isang iglap, at ang kanyang kaharian ay mabilis na umakyat. Perfection Realm. Ang bigot sa manibela sa hindi kalayuan ay tila may nakita. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, ang batang ito ay maaaring hindi magagapi sa mundo, o mamamatay siya ng walang libingan. Buzz! Ang katawan ni Chinyu ay kumikislap sa mga sinag ng maningning na liwanag. Ang kanyang katawan ay naging isang transparent na jade green na kulay muli. Sa isang sulyap, mukha siyang jade. Ilang sandali lang ang liwanag na ito bago ito unti-unting nawala. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang katawan ni Chinyu ay dumanas ng maraming pagbabago. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis ding umakyat.
Makalipas ang isang oras, dahil ang lupa sa ilalim ng Chinyu ang sentro, isang parang tubig na liwanag ang biglang namukadkad. Ang liwanag ay umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon, na dumadaan sa mga bato sa bundok, ay agad na naputol. Kabanata 517, Napakalakas na talento. Ang sinag ng liwanag na ito ay lubhang matalas, na para bang ito ay puputulan sa hangin. Nagulat ang lalaking bigot. Nagmamadali siyang tumalon at iniwasan ito. F***, is he trying to take my life? Tinapik ng bigot ang dibdib niya at mahinang bumulong. Sa hindi kalayuan, sa wakas ay tumayo si Chinyu mula sa lupa. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, para bang nararamdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa wakas ay naramdaman ko ang isang bakas ng kapangyarihan ng isang martial marquee. Marahan na bumaantong hininga si Chinyu. Kahit na ang isang kalahating hakbang na martial marquee ay hindi isang malinaw na kaharian, malinaw niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng isang martial marquee. Ang isang martial marquee daw ay isang watershed. Kapag ang isa ay tumuntong sa martial marquee realm, ang isa ay papasok sa isa pang kaharian. Bago ito, hindi naintindihan ni Chinyu. Ngunit ngayong malinaw na niyang nararamdaman ang iba't ibang kapangyarihan sa kanyang katawan, sa wakas ay naunawaan na niya. Isang bakas lamang ng kapangyarihan ng Marquee of Wu ay nakaramdam ako ng malaking agwat, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Kung tumapak ako sa Marquee of Wu, natatakot akong pumasok talaga ako sa ibang kaharian. Sa Cultivation World, ang Marquee of Wu ay nasa Ores Core stage. Sa oras na iyon, ang katawan ay mangganganak sa Ores Core. Ito ay likas na ibang-iba sa paglilinang ng mga laman loob. Sa madaling salita, mula sa Ores Core stage pasulong, ito ay tunay na paglilinang. Ngayon ay maaari na akong pumunta at subukan ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon. Naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Bagaman ito ay isang manipis na linya lamang, ang pagkakaiba sa lakas ay ganap na naiiba. Ang Great Circle Realm ay malayo sa half-step martial marquee realm. Paano na? Nakatungtong ka na ba sa kalahating hakbang na martial marquee realm? Tumakbo ang may bigot at nagtanong. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, mukhang marami kang alam. Nakangiting sinabi ng may bigot na lalaki, ang kagalang-galang na sarili na ito ay naghukay ng maraming libingan ng mga ninuno at nagbasa ng hindi mabilang na impormasyon. Sa puntong ito, maingat na sinabi ng lalaking may bigot, para sabihin sa iyo ang totoo, nakahukay din ako ng malaking libingan ng isang magulong katawan. Talaga. Natigilan si Chinyu at mabilis na tumingin sa bigot na lalaki. Buong pagmamalaking sinabi ng lalaking may bigot, syempre totoo. Dalhin mo ako para tingnan kapag may pagkakataon ka, seryosong sabi ni Chinyu. Halos zero ang pagkaunawa ni Chinyu sa magulong katawan. At ang isang malaking libingan ng isang magulong katawan ay maaaring sagutin ang mga pagdududa ni Chinyu, o kahit na linawin ang landas ng tamang landas. Sige, oras na para umakyat. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa ugat ng dragon sa itaas. Bumulong ang bigot, umakyat ka muna. Kapag tapos ka na, inform me. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Tinitigan niya ang ugat ng dragon at hakbang-hakbang na umakyat. Uwi, sa itaas ng ugat ng dragon. Ang 12 ng mga miyembrong ito ng Jingdu Martial Arts Association ay nakaupo na naka-cross-leg dito, baliw na sumisipsip ng chi, espiritual na enerhiya. Para sa kanila, ang chi, espiritual na enerhiya ay tila walang katapusan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsipsip, halos walang pagbawas. Samantala, si Ziyahang ay nasa closed-door cultivation pa rin. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang makapasok sa martial marquee realm. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang biglang lumiwanag mula sa ibaba. Si Yuki ang unang nakapansin ng abnormalidad. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at agad na napatingin sa maliwanag na liwanag. Chinyu. Kung titingnang mabuti, ito ay walang iba kundi si Chinyu, na pinalaya sa bangin. Isang sigaw ng alarm ang agad na gumising sa maraming tao. Sunod-sunod silang tumayo at tumingin kay Chinyu, na nasa hindi kalayuan. Ang Chinyu na ito ay talagang hindi patay. Hindi ba sinabi ni President Xia na baldado na siya?
Kung titingnan mo siya ng ganito, paano siya mukhang baldado kahit kaunti? Tulad ng sinabi nila, kasalukuyang nasa mataas na espiritu si Jinyu. Ang kanyang ligaw na buhok ay sumayaw ng ligaw, at siya ay mukhang mababa ang tingin sa mundo. Paano siya mukhang baldado kahit kaunti? Ang Jinyu na ito ay nakapatay ng ilang half-step martial marquises. Ito ay mahirap. Tama na. Si Pangulong Zia ay nasa pag-iisa pa rin. Sino ang makakapidyo sa kanya dito? Anong kinatatakutan mo? Habang nagpapanik ang lahat, humakbang pasulong si Yan Yuki. Malamig siyang tumingin kay Jinyu at sinabing, Jinyu, pinagsisisihan ko lang na hindi ako nakakalaban sa iyo. Bagay sa akin na hindi ka baldado. Sumulyap si Jinyu kay Yan Yuki at sinabing, hindi kita kapareha. Bumalik ka. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Yan Yuki at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Minamaliit talaga siya. Jinyu, minamaliit mo ako. Malamig na sabi ni Yan Yuki. Gumisi si Jinyu at sinabing, kahit magkapareho kayo ng level, hindi pa rin kayo ang kapareha ko. Higit pa rito, nasa tuktok ka lang ng Martial Grandmaster Realm. Sumigaw si Yan Yuki, ipinaglalaban ko ang karangalan ng pagtawid ng mga ranggo. Paano kung ako ay isang half-step martial marquis? Ako, si Yan Yuki, kaya pa kitang patayin. Lumakas ang aura ng panloob na chi ni Yan Yuki, at puno siya ng fighting spirit. May balak siyang umatake. Malamig na tiningnan ni Jinyu si Yan Yuki at sinabing, sige, dahil gusto mong mamatay, bubusugin kita. Mayabang. Sigaw ni Yan Yuki, at agad na kuminang ang kanyang katawan. Sa edad na 18, natutunan na ni Yan Yuki ang nangungunang cultivation technique ng pamilya Yan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang Heavenly Rank Cultivation Technique, ang Mystic Heavenly Sage Hand, na ipinasa mula sa pamilya Yan. Isang malaking kamay na may gumugulong na maaaring dumurog kay Jinyu. Sa isang iglap, nagsimulang sumabog ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Jinyu. Napaatras din ang mga tao sa paligid dahil sa pressure. Si Jinyu, na nasa gitna ng bagyo, ay walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay labis na walang pakialam. Pumunta ka sa impyerno. Dumagundong ang speech device at ang malaking kamay na ito ay humampas ng malakas kay Jinyu. Bang! Gayunpaman, si Jinyu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw, pinahintulutan ang malaking kamay na ito na dumapo sa kanyang katawan. Ang cultivation technique ay hindi masama, ngunit depende rin ito sa kung sino ang gumagamit nito, malamig na sabi ni Jinyu. Ang ekspresyon ni Yan Yuki ay nagbago ng husto. Ang misteryosong makalangit na kamay na ito ay isang tunay na makalangit na pamamaraan ng paglilinang ng kapigatian, ngunit hindi nito nagawang saktan si Jinyu kahit kaunti. Paano ito naging posible? Buzz! Sa hindi kalayuan, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag mula sa palad ni Jinyu. Ang isang katulad na malaking kamay ay nagsimulang dahan-daang mag-condense. Misteryoso. Mahiwagang kamay ng langit na sage. Nakikita ang eksenang ito, tumibok ng husto ang puso ni Yan Yuki. Paano rin nalaman ng Jinyu na ito ang Mystic Heavenly Sage Hand? Sinasabi na minsang gumamit si Jinyu ng napakaikling panahon upang malaman kung paano siya gumagalaw ng trump card ni Teng. Sa hitsura nito ngayon, talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Talagang mabilis siyang natuto ng pamamaraan ng paglilinang ng ranggo ng langit. Bagamat may mga kapintasan, upang maunawaan ang pamamaraang ito sa napakaikling panahon, natatakot ako na walang sino man sa mundo ang makakagawa nito. Nang marinig ni Yan Yuki ang mga salitang ito, gusto pa niyang mamatay. 3 buong buwan na niyang inintindi ang Mystic Heavenly Sage Hand bago niya halos makapasok sa mga simula. Gayunpaman, sinulyapan lang ito ni Jinyu bago niya ito nagawang kopyahin. Anong klaseng talent ito? Bagaman hindi masama ang pamamaraan ng paglilinang na nasa langit, sayang na panatilihin ito sa iyong mga kamay, malamig na sabi ni Jinyu. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, ikinaway na ni Jinyu ang kanyang kamay pababa. Kabanata 518, ang 518th palm, nakaharap kay Zia Hang. Ang malaking kamay na iyon ay walang awang diniin si Yan Yuki. Boom! Sa isang iglap, isang malaking handprint ang lumitaw sa lupa.
Umakyat ang usok at alikabok, na humaharang sa linya ng paningin ng lahat. Hindi lang sinampal ng palad na ito ang katawan ni Yan Yuki hanggang sa tumulo ito ng dugo, dinurog din nito ang kumpiyansa niya. Paano ito posible? Nakahiga si Yan Yuki sa lupa, puno ng sakit ang kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay napinsala sa maraming lugar, at ang kanyang mga buto ay nabasag. Hindi man lang siya makatayo. Paano ito posible? Hindi naglakas loob na maniwala si Yan Yuki. Tinulyapan siya ni Chinyu at malamig na sinabi, dahil sa iyong murang edad, ililigtas ko ang iyong buhay. Pagkasabi nito, tumingin si Chinyu kay Ziyahang na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Ziyahang ay napapalibutan ng mga daloy ng Qi, espiritual na enerhiya. Ang Qi, espiritual na enerhiya na ito ay dumadaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores. Malinaw, ito ay isang tanda ng isang pambihirang tagumpay. Gusto mong pumasok sa Marquee Wu. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Buti na lang at dumating siya sa oras. Kung hindi, nagtagumpay si Ziyahang. Agad na humakbang si Chinyu patungo kay Ziyahang. Sa oras na ito, mabilis na tumayo ang 10-odd na miyembro ng JINGDU Martial Arts Association. Malakas ang hangarin nilang pagpatay sa kanilang mga katawan. Malinaw na gusto nilang pigilan si Chinyu. Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Malamig niyang sinulyapan ang lahat at sinabing, sa palagay mo mapipigilan mo ako. Habang nagsasalita siya, biglang bumitaw ang pressure sa katawan ni Chinyu. Isang matinding pressure ang agad na kumalat. Paano ito mangyayari? Nang maramdaman nila ang pagdiin sa katawan ni Chinyu, ang ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Ang lakas ni Chinyu ay tila nadagdagan ng husto. Ang isang martial grandmaster ay hindi nakayanan ang pressure at samuka ng dugo sa lugar. Nagkatinginan ang lahat at hindi napigil ang umatras. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Hindi niya pinansin ang lahat at naglakad patungo kay Ziyahang na may malalaking hakbang. Sa sandaling ito, si Ziyahang ay tila nasa mahalagang sandali ng paglusob. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng mga alon ng maliwanag na liwanag, na para bang siya ay malapit ng humakbang sa kaharian ng Martial Marquee anumang oras. Gusto mong humakbang sa kaharian ng Martial Marquee. Sa susunod mong buhay, malamig na sabi ni Chinyu. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, umikot na ang gintong liwanag sa kamay ni Chinyu. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang agad na lumusab. Boom! Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao at walang awa na hinampas ito patungo kay Ziyahang ng marahas na puwersa. Gong! Sa suntok na ito, direktang pinalipad si Ziyahang. Dumausdas ang kanyang katawan ng 12-dosenang metro bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Tumalsik ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Ziyahang, marami sa kanyang mga buto ang nabali, at ang kanyang panloob na Qi ay naging lubhang magulo. Pinuksan niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Sino ang sumire sa aking kaharian? Itinaas ni Ziyahang ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ako. Malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ang boses ni Chinyu, ang ekspresyon ni Ziyahang ay naging mas hindi magandang tingnan. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, hindi ka talaga baldado. Ngumisi si Chinyu. Oo, mukhang hindi rin masyadong maganda ang Dragon Vein power mo. Nanginginig ang buong katawan ni Ziyahang, at dilat ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Chinyu at sinabing may basag na mukha, isang hakbang na lang ako para maging isang Martial Marquee. Dahil sa'yo, nasayang lahat ng effort ko. Chinyu? Bastard ka? Dudurugin kita. Halos kumalat ang galit na dagindong ni Ziyahang sa buong ugat ng dragon. Gumisi si Chinyu, serves you right. Mananatili ka sa half-step Martial Marquee realm sa buong buhay mo. Mapula-pula ang mga mata ni Ziyahang, at napuno ng malakas na hangarin ng pagpatay ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang malamig na sinabi, gusto kitang hiwain ng 10,000 piraso, gusto kitang hiwain ng 10,000 piraso. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang tumaas ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon.
Isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw sa posisyon ng dibdib ni Chinyu. Dong! Sa ganoon kalapit na distansya, walang paraan para makaiwas. Agad na pinalipad si Chinyu ng 12-dosenang hakbang ng puwersang ito, at lumitaw ang isang maliit na butas ng dugo sa kanyang dibdib. Tulad ng inaasahan sa kapangyarihan ng Dragon Bloodline. Pinunasan ni Chinyu ang sariwang dugo sa kanyang dibdib at hindi naiwasang ipikit ng bahagya ang kanyang mga mata. Pumunta ka sa impyerno. Mabilis na dumulas ang palad ni Ziyahang, at hindi mabilang na puwersa ang agad na pumuno sa katawan ni Chinyu. Ang mga puwersang ito ay sumabog sa paligid ng Chinyu na parang bomba. Sa isang iglap, ang katawan ni Chinyu ay nabalot ng alon ng makapal na usok. Hindi tumigil doon si Ziyahang. Para siyang nabaliw at patuloy na dumudulas ang mga kamay niya sa ere. Ito ang kapangyarihan ng lupain, na nagpaulan sa Chinyu. Ang lupa kung nasaan si Chinyu ay naging abo. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, sa wakas ay tumigil si Ziyahang sa paghinga. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, talagang naantala mo ang aking tagumpay. Ikaw bastard! Ang usok at alikabok ay unti-unting tumira. Halos mapuno ng dugo ang buong katawan ni Chinyu. Gayunpaman, hindi lamang ang kanyang panloob na chi ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, ito ay hindi pa nagagawang malakas. Bukod sa kapangyarihan ng bloodline ng dragon, ano pa ang maaasahan mo? Tila walang nararamdamang sakit si Chinyu. Ang kanyang pares ng malinaw na mga mata ay malamig na tumingin sa direksyon ni Ziyahang. Medyo pangit ang ekspresyon ni Ziyahang. Si Chinyu ay mukhang sobrang miserable, ngunit sa katotohanan, ang kanyang pundasyon ay hindi pa nasira. Sa madaling salita, ang kapangyarihang ito ng bloodline ng dragon ay tila kayang basagin lamang ang balat ni Chinyu. Sabihin mo na, ano pa ang maaasahan mo? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, at sa loob ng pulang dugo, isang layer ng puti ang namukadkad. Galit na umungal si Ziyahang, Chinyu, napakalayo mo. Sa isang paputok na dagindong, 8 daloy ng enerhiya ang lumabas mula sa paligid ni Chinyu, na agad na nilamon si Chinyu. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay muling napaatras. Pero sa pagkakataong ito, 3 hakbang pa lang siya pabalik. Kung ikukumpara sa eksenang pinalipad siya sa simula, ang 3 hakbang ay walang alinlangan na nagpang-inig sa puso ni Ziyahang. Kinagat ni Ziyahang ang kanyang mga ngipin at muling pinakawalan ang kapangyarihan ng ugat ng dragon. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay mas malakas, baliw na umaatake sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, isang hakbang paatras si Chinyu. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Ziyahang ay lubhang hindi magandang tingnan. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa at nagmamadaling muling pinaandar ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi umatras si Chinyu. Imposible. Nabaliw si Ziyahang. Sinubukan niyang buhayin ang kapangyarihang ito. Sa pagkakataong ito, direktang nalabanan ni Chinyu ang kapangyarihan ng ugat ng dragon at naglakad patungo kay Ziya na nakabitin ng hakbang-hakbang. Klang-klang-klang-klang, ang mga tunog ng banggaan ay patuloy na naririnig. Ang hindi mabilang na mga sinag ng enerhiya ay nag-iwan ng mga puting spot sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, ganap nitong hindi napigilan ang mga yapit ni Chinyu. Unti-unti, ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon ay tila wala ng epekto kay Chinyu. Halos hindi na niya pinansin ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon. Paano ito nangyari? Malaking butil ng pawis ang naiwan sa noo ni Ziyahang, at ang kanyang puso ay walang katulad na takot. Siya, ang marangal na vice-presidente ng Jingdo Martial Arts Association, ay talagang nagsisimula ng matakot sa sandaling ito. Sabihin mo sa akin, kung wala ang kapangyarihan ng Dragon Vein, ano pa ang mayroon ka? Malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 519, ang Pak Ziyahang. Ang ekspresyon ni Ziyahang ay lubhang hindi magandang tingnan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari, alam niya na ang kasalukuyang kanya ay malamang na walang magawa kay Chinyu. Ang samahan ng martial arts ng Jingdo ay may napakaraming mapagkukunan, ngunit sa huli, ikaw ay isang basura pa rin. Umiling si Chinyu.
Malamig na tiningnan ni Zia Hang si Chinyu at sinabing, Chinyu, sinira mo ang pagkakataon ko. Ano pa bang gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Tumaas ang kilay ni Chinyu at ngumisi, syempre, gusto kitang patayin. Medyo may bisyo ang mga mata ni Zia Hang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing, patayin mo ako. Ako ay. Sige, huwag mong sabihin ang family name mo. Hindi ako interesado. At saka, kahit na isa kang makalangit na hari, wala akong pakialam. Pinutol ni Chinyu ang mga salita ni Zia Hang. Lalong nagalit ang mukha ni Zia Hang. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungal, Chinyu, napakalayo mo na. Sa tingin mo ba, ako, si Zia Hang, ay madaling bully? Kasunod ng galit na dagindong ni Zia Hang, ang mga agos ng parang ambon na panloob na chi ay lumabas mula sa ugat ng dragon. Sa isang iglap, parang ang buong kapangyarihan ng langit at lupa sa ugat ng dragon ay hinigop ni Zia Hang. Sa isang sulyap, isang tunay na dragon ang talagang namuo sa himpapawid. Ang banal na dragon na ito na huwad mula sa kapangyarihan ng ugat ng dragon ay tila may sariling puwersa ng buhay. Isang pares ng maitim na estudyante ang malamig na dumaan sa paligid. Dahil sa aura nito, nanlamig ang mga tao sa kanilang panloob na chi. May mga lumuhad pa nga on the spot. Maging si Chinyu ay nakadama ng bakas ng abnormalidad sa katawan ng banal na dragon na ito. Ang pakiramdam na ito ay para siyang nahaharap sa isang hindi mapaglabanan na banal na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Zia Hang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, maging isang lalaki at mag-iwan ng linya. Mas madaling magkita sa hinaharap. Pipilitin mo ba talaga ako sa dead end? Sumulyap si Chinyu kay Zia Hang at malamig na sinabi, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Noong pilayan mo ang dantiyan ko, naisipan mo na bang umalis sa linya? Okay. Hindi na nagsalita pa si Zia Hang. Kinagat niya ang daliri niya at pinitik ang daliri niya. Isang bakas ng esensya ng dugo ang agad na nahulog sa katawan ng Divine Dragon. Sa isang iglap, ang banal na dragon na ito, nagawa sa kapangyarihan ng linya ng dugo ng dragon, ay tila kinulayan ng kulay. Pumunta ka sa impyerno. Si Zia Hang ay umungal, at ang buong banal na dragon ay agad na lumusab patungo kay Chinyu. Tinitigan ni Chinyu ang banal na dragon na ito at nginisyan, isa lamang itong espiritong katawan na walang buhay. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam ni Chinyu ang kanyang mga kamao at hinarap ito ng direkta. Boom! Isang malaking banggaan ang naganap. Sa sandali ng banggaan, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang kapangyarihan ng banal na dragon na ito ay lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Agad nitong ibinagsak si Chinyu sa lupa. Tulad ng inaasahan sa kapangyarihan ng ugat ng dragon. Talagang pambihira. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kinuyam niya ang ganap na simula ng banal na kamao at sumugod sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, ang resulta ay pareho pa rin sa pagkakataong ito. Sa sandaling nagkabanggaan sila, ang gintong liwanag sa katawan ni Chinyu ay direktang nabasag. Sa hindi kalayuan, malamig na pinanood ni Zia Hang ang eksenang ito. Parang may bakas ng solemnity sa mukha niya. Samantala, hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at nginisyan, Divine Dragon, tama, well, magiging Dragon Slayer ako ngayon. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, pinagdikit ni Chinyu ang kanyang mga kamay at bangulong, na parang nag-spell siya. Sa isang maikling sandali, nagsimulang lumaki ang katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, lumawak ang kanyang katawan sa mahigit 3 metro ang taas. Hindi lamang iyon, ang kanyang katawan ay natatakpan din ng isang patong ng gintong liwanag, na nagpamukha sa kanya na walang katulad na ningning. Ang spell na ito ay ang Wuji Dharma Idol na ginamit niya noong lumaban siya noon. At pagkatapos na tumuntong si Chinyu sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, ang kanyang katawan ay naging mas malaki, at ang kanyang liwanag ay naging mas maningning. Napatingin ang lahat sa gintong higanteng ito na may kislap na gulat sa kanilang mga mata. Limitless Dharma Idol. Lalong lumiit ang mga mag-aaral ni Zia Hang. Paano nalaman ng batang ito ang walang limitasyong Dharma Idol? Hindi napigilan ni Zia Hang na umatras ng 2 hakbang.
Hindi mabilang na mga pag-iisip ang nag-flash sa kanyang isipan, at ang takot sa kanyang mga mata ay naging mas halata. Mali lahat. Parang may naisip si Zia Hang. Pamulong siya. Sa ngayon, inakala ng Jingdo Martial Arts Association na si Qin Yu ay isang ordinaryong tao, ngunit hindi nila inaasahan na siya. Malamang ay may kinalaman siya sa taong iyon. Sa pag-iisip nito, ang ekspresyon ni Zia Hang ay lalong nagpanik. Hindi, kailangan kong sabihin ang bagay na ito sa Martial Arts Association sa lalong madaling panahon. Malamig na sabi ni Zia Hang. Sa kalangitan, ang banal na dragon na iyon ay muling lumusong patungo sa Qin Yu. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Qin Yu. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at direktang hinawakan ang leeg ng banal na dragon. Ang malaking puwersa ay agad na ginawa ang banal na dragon na marahas na nakipagpunyagi. Gayunpaman, ang mga kamay ni Qin Yu ay parang dalawang sipit na bakal, kaya hindi ito makagalaw. Akala ko isa talaga itong Divine Dragon, ngunit lumalabas na ito ay isang kapangyarihang naipon mula sa ibabaw ng ugat ng dragon. Gumisi si Qin Yu. Pagkatapos, hinawakan ni Qin Yu ang banal na dragon at hinampas ito sa lupa. Sa sandaling ito ay humipo, ang banal na dragon ay agad na nawala. Ang mga ulap ng parang ambon na panloob na chi ay bumalik sa ugat ng dragon. Lumingon si Qin Yu at malamig na tumingin kay Zia Hang. Ano pang galaw mo? Gamitin mo na lang, malamig na sabi ni Qin Yu. Gusto ko ring makita ang mga pamamaraan ng Jingdo Martial Arts Association. Ang Zia Hang ito ay ang Panginoon ni Han Wei, kaya dapat ay konektado sila. Sa pamamagitan ni Zia Hang, malalaman ni Qin Yu ang mga pamamaraan ni Han Wei. Pero sa pagkakataong ito, si Zia Hang ay tila nawala ng gana na lumaban. Naglabas siya ng martial marquee weapon at inihagi sa ere. Martial marquee weapon. Sa tingin mo ba ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin? Gumisi si Qin Yu. Noong nasa Great Circle Realm pa siya, nasira na ni Qin Yu ang 4 na martial marquee weapons, pabayaan na ngayon. Walang sinabi si Zia Hang. Pulong niya sa mahinang boses, at hindi alam kung anong uri ng kakaibang spell ang ginagawa niya. Si Qin Yu ay hindi nababalisa. Gusto lang niyang makita kung anong paraan mayroon si Zia Hang para malaman niya kung paano haharapin si Han Wei. Buzz! Sa sandaling ito, biglang kumislap ng liwanag ang katawan ni Zia Hang. Pagtingin niya, nakita niyang may hawak siyang espiritual na artifact na parang command flag sa kanyang kamay. Spatial spiritual artifact. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Gaya ng inaasahan, sa sandaling lumitaw ang espiritual na artifact, nagsimulang mawala ang katawan ni Zia Hang. Wala pang kalahating segundo, nawala si Zia Hang nang walang bakas. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Qin Yu ang mapatawa. Tinulyapan niya ang mga miyembro ng JINGDU Martial Arts Association at Ninitian, ito ang kapitan mo. Iniwan kanya at tumakas. Nagkatinginan ang lahat na parabang hindi makapaniwala sa nangyayari sa harapan nila. Sa oras na ito, si Zia Hang ay nagmamadali sa Jingdo. Hindi dapat iwanang buhay ang batang ito. Pagkatapos kong ipaalam sa mga nakatataas, talagang gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para patayin siya. Malamig na sabi ni Zia Hang. Kabanata 520, tanggalin kaagad si Qin Yu. Pagkasakay niya sa eroplano, si Zia Hang ay nagmamadaling nagpadala ng text message. Ang text message na ito ay ipinadala sa mga nakatataas ng Jingdo Martial Arts Association. Uwi. Sa sandaling ito, maraming miyembro ng Jingdo Martial Arts Association ang kinakabahang nakatingin kay Qin Yu. Ngayon lang, dahil sa lakas ng pakikipaglaban ni Qin Yu, nawalan na sila ng kumpiyansa na lumaban. Kung maglalaban sila ngayon, malamang wala silang pagkakataong manalo. Pinalaki ni Qin Yu ang lahat at walang sinabi sa loob ng mahabang panahon. Gusto mo ba kaming patayin? Sa sandaling ito, may nagkusa na magtanong. Hinaplos ni Qin Yu ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, mabuti kung hindi kita papatayin, ngunit kailangan mong ibigay ang lahat ng mga halamang gamot sa iyong katawan. Nagkatinginan ang lahat. Maaaring ito ay isang magandang pagpipilian. Kumuha ka.
Kung hahayaan mo akong maghanap, hindi ito magiging komportable, sabi ni Chinyu habang umaapak siya sa lupa. Walang nang ahas na magsabi ng kahit ano. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga halamang gamot at inilagay sa harap ni Chinyu. Ang mga halamang gamot mula sa stone tablet ay nahulog lahat sa bulsa ni Chinyu. Bukod sa kanilang nainom nitong mga nakaraang araw, mayroon ding 35,000 taong gulang na halamang gamot. Matapos pagnakawan ng lahat, tumingin si Chinyu sa karamihan. Kapag may nangyari, tumakas ka muna. Ito ba ang JINGDU Martial Arts Association na iyong pinagkakatiwalaan? Puno ng pangungutya ang tono ni Chinyu. Kung ganon, baka sundan mo rin ako. At least hindi kita pababayaan at tatakbo para sa buhay mo, medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ni Chinyu. Chinyu? Masyado kang walang muwang. Sa sandaling ito, sinabi ng isang binata sa malalim na boses. Ang binatilyong ito ay tinawag na Chu Hidao. Siya ay anak ng pamilya Chu sa Jingdo at ngayon ay isa ring half-step martial marquis. Aminin namin na hindi masama ang iyong lakas, ngunit sa tingin mo ba ay pumunta kami sa Jingdo Martial Arts Association para lamang madagdagan ang aming lakas? Patuloy ni Chu Hidao. Sumulyap si Chinyu sa kanya, nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Tumayo si Chu Hidao at sinabi, ang mga mapagkukunan na mayroon ng JINGDU Martial Arts Association ay hindi limitado sa martial power. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng JINGDU Martial Arts Association ay katulad ng Chamber of Commerce. Maaari nitong pagsamasamahin ang aming lupon at matiyak na ang aming relasyon ay hindi mag-leak out. Sa puntong ito, sumulyap si Chu Hidao kay Chinyu at sinabing, kasabay nito, tinitiyak din nito na ang mga taong tulad mo ay hindi biglang babangon at makakaapekto sa aming katayuan. Saglit na hindi nakaimik si Chinyu. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito sa kanya ni Chu Hidao. Higit sa lahat, may sense ang sinabi niya. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mong palitan kami o mawala kami, patuloy ni Chu Hidao. Kahit alin man ito, hindi mo ito magagawa gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Pagkatapos sabihin ito, hindi na nagsalita pa si Chu Hidao. Tinulyapan niya ang lahat at saka umalis. Sa pagtingin sa likod ni Chu Hidao, hindi napigilan ni Chinyu ang paghagod ng kanyang baba. Ang pamilyang Chu na ito, ay medyo kawili-wili, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang iba ay hindi na nagtagal. Tumayo silang lahat at umalis. Dapat sabihin na pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-unlad sa Jingdo, ang relasyon sa pagitan ng iba't ibang pamilya ay matagal nang hindi nasisira. Kahit na magkakaroon ng mga pagtatalo at mga nakatagong away sa pagitan nila, ang lahat ng mga labanan ay hindi lalabas sa bilog na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang modernong lipunan. Masyadong makapangyarihan ang kapangyarihan ng kapital. Sige, umalis na ang lahat. Makakalabas ka na, sigaw ni Chinyu sa ilalim ng bangin. Ang bigot ng manibela ay nagtiptoed at nagpakita ng isang pares ng mga mata. Matapos makumpirma na walang tao, tinapot ng bigot ang lupa sa kanyang katawan. Talagang umalis ka. TSK. Kapwa Dawist, talagang humahanga sa iyo ang kagalang-galang na ito. Talagang hinamon mo ang Jingdo Martial Arts Association. Mamantong hininga ang lalaking bigot. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikon at mabilis na kumilos. Pagkatapos, kinuha ng lalaking bigot ang kanyang mga gamit at nagsimulang kumilos laban sa ugat ng dragon. Uwi, Jingdo Martial Arts Association. Umupo si Zia Hang sa meeting room na nababalot ng alikabok ang mukha. Hindi maganda ang ekspresyon niya, at may bahid pa ng gulat. Zia Hang, hiniling ko sa iyo na pangunahan ang koponan sa Dragon Vein, at bumalik ka sa iyong sarili ng ganito. Malamig na sabi ng isang tao. Ang mga taong iyon ay pawang mga inapo ng mga pangunahing aristokratikong pamilya, at sila rin ang mga piling puwersa ng ating Jingdo Martial Arts Association. Ngayon, tinalikuran mo na sila at bumalik ng mag-isa. Ano ang responsibilidad mo? Napakaduwag mo at takot sa kamatayan. Sa tingin ko hindi mo dapat kunin ang posisyon ng vice-presidente. Nagbago ang ekspresyon ni Zia Hang, at nagmamadali siyang nagsabi,
ako, si Zia Hang, ay talagang hindi duwag at takot sa kamatayan. Bumalik na ako this time kasi may importante akong i-report sa lahat. May importanteng bagay. Sabihin ko sa iyo, kung may mamatay man sa kanila, hindi mo kakayanin, malamig na sabi ng isa. Ang ekspresyon ni Zia Hang ay sobrang pangit. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumayo at sinabi, ang sinasabi ko ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Anong kalokohan? May sumigaw. Ang boses na ito ay naglalaman ng matinding panloob na lakas at direktang nakatutok kay Zia Hang. Bilang isang half-step martial marquis, si Zia Hang ay direktang nabigla sa dagandong na ito hanggang sa samuka siya ng dugo. Hindi nito maiwasang magtaka ang mga tao, anong uri ng lakas ang itinatago ng mga matataas na tao sa mga anino. Hayaan mo siyang magsalita. Kung hindi siya makakapagbigay ng makatwirang paliwanag ngayon, hindi na niya kailangang manatili sa Jingdo Martial Arts Association. Isang boses ng babae ang narinig. Nagmamadaling yumuko si Zia Hang at pagkatapos ay nagsabi, bagaman naobserbahan namin si Qin Yu, hindi namin siya binibigyang pansin. Ang pag-unawa sa kanya ay limitado sa kanyang mga pakikipaglaban sa pamilyang Han at sa pamilyang Yan. Sa aming impresyon, lagi naming iniisip na siya ay isang ordinaryong tao lamang na may mahusay na talento sa martial arts. Wala siyang background at walang master. Pero ngayon, gumamit siya ng spell. Tumigil sandali si Zia Hang. May nagtanong sa dilim, anong spell? Ang Infinity Dharma Idol, sinabi ni Zia Hang ang mga salitang ito. Nang mabanggit ang Infinite Dharma Idol, natahimik ang buong conference room. Maya-maya, may nagsalita sa wakas. Sigurado ka bang ito ang Infinite Dharma Idol? Nagmamadaling sinabi ni Zia Hang, I'm 100% sure. Kahit na ang walang katapusang Dharma Idol ng batang ito ay hindi sapat na mature, ito ay tiyak na ang walang katapusan na Dharma Idol. Ang walang katapusang Dharma Idol, parang may kasaysayan. Sa buong mundo, walang maraming tao ang maaaring gumamit ng walang katapusang Dharma Idol. Hindi naman sa hindi marami. Ayon sa aming impormasyon, iisa lang ang taong gumamit ng walang limitasyong Dharma Idol at muntik nang lumubog ang aming Jingdo Martial Arts Association. Nagmamadaling sinabi ni Zia Hang, sinala ko na may relasyon si Qin Yu sa taong iyon. Kung hahayaan natin siyang patuloy na lumaki, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumayo si Zia Hang at sinabi, iminumungkahi ko na agad nating pakilyusan ang pinakamataas na kapangyarihan at direktang alisin si Qin Yu.